Masayang araw po mga ka-PL. Umepekto na ang pambabash ng mga kababayan natin kay Bendalo. Tumalab na po mga kababayan. Ito, naduwag na si Bendalo. Umatras. Umatras po doon sa sinabi niya na, sige, mag-hearing kayo dyan ng Blue Ribbon Cayetano. Pilyuhan ko kayo. Humingi na po ng paumanin ng yawa. Hindi yan ang inaasahan namin sa'yo, Bendalo. Hindi yan ang inaasahan namin. Hinihintay namin yung araw na ipelyuhan mo sila. Kasi ayon sa mga balibalita, baka sa susunod na linggo, meron namang Blue Ribbon Committee hearing, sila Alan Peter Cayetano para matapos na itong usapin tungkol sa mali-malitang perang tinanggap nyo di umano. Next week na, sus, makakakita na kami ng isang Erwin Tulfo na ipelyuhan si Marcolita at si Cayetano. Ba't ka umatras? Anak ng yawa naman talaga, oo. Ano, naduwag ka na? Natakot ka. Kasi baka lusubin ka ng sangkaterbang Iglesia ni Cristo at ng mga Muslim na taga-tagig. Nasusunod kasi, Bendalo, huwag mong gamitin ang pagiging journalist mo. Senador ka na ngayon. Senador ka na. Tandaan mo, baka nakakalimutan mo. Na senador ka na. Hindi ka na media, hindi ka na journalist na putak ka na ng putak. Kung ano gusto mong sabihin, sasabihin mo kasi nga, journalist ka. Meron ka nang iniingatang titulo ngayon, hinayupak. Titulo na senador. Kagalang-galang, Pino kung magsalita, bagamat masakit, pero Pino, hindi ang mga asta mo na para ka lang nakikipag-inuman sa kanto, tuba pa ang iniinom mo. Di ba, mga kababayan? Banat ng banat, hindi nag-iisip. Hindi ho ganyan ugali ng isang senador. Tambay. Pangtambay ang ugali mo. Ito po, mga kababayan, pang paghingi niya ng paumanhin. Dapat natin tanggapin. Humihingi po siya ng paumanhin. Pero bantayan po natin yung mga sinasabi niya. Banatan ulit natin. Ito sabi, breaking. Erwin Tulfo, humingi ng paumanhin sa mga banta kay SP Cayetano at iba pang senador. Huwag kang manghingi ng ng tawad. Gawin mo. Hinahamon ka namin. Anak ng puta naman eh. Kaduwagan niya yung paghingi ng tawad. Ako, kaduwagan niya. Sa isang Facebook post, na sarado ang comment section, patay. Nag-post siya, mga kababayan. Sarado ng comment section. Hindi lang siya, sila Soto, sila Ping Lacson, halos lahat po sila sarado ng comment section. Ramdam na nga kasi nila eh. Humingi ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador at sa publiko kaugnay ng kanyang mga naging kontrobersyal na pahayag tungkol sa pagpaparesto, pagpukwelyo at pagbitbit sa mga taong umano'y magdaraos ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa gitna ng sigalot ng Senado. Ayan, mga kababayan. Sorry po. Urur. Ala na. Sa mga nasabi mo nung mga nakaraan pa, lumabas na ang kulay mo, Erwin Tulfo. Nahuli na ng publiko ang totoong ugali ninyong mga Tulfo. Na hindi kayo para sa masa. Kasi ang programa ninyo, akala namin napakatitinuho ninyo eh. Hindi naman po namin sinasabing masamang tao kayo. No? Pero meron na kami nakita at nasilip na mga ugali ninyo na hindi po maganda. Yan. Sa kabila ng inyong mga ginagawa sa inyong programa na kuno kayo ay makamasa, na kuno kayo ay matulungin sa mga pobre, anak ng puta, ngayon, sino ho sinasagasaan ninyo? Ang mga pobre na. Bakit? Sa hindi ninyo pagpayag sa komite ng Blue Ribbon Committee nila Alan Peter Cayetano na magdaraos ng isang pagdinig, maliwanag, ayaw ninyo na matukoy ang katotohanan. Katotohanan na ang kaban ng bayan ay kinakain at inaanay na ng mga politikong kawatan, ganid sa pera, ganid sa kapangyarihan, ganid din sa rubos. Diba, mga kababayan? Ayaw nyo na mailantad sa publiko. Diba? Sino tinatapakan nyo yan? Di kaming mga pobre na nagnanais ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Nais po namin ng hustisya, pera ho namin ang pinakikialaman para po tayong ninakawan sa sarili po nating tahanan, mga kababayan. Di po ba? Hinahadlangan ho nila eh. Nagagalit ho sila kapag mayroon po panibagong Blue Ribbon Committee, nagagawin sila SP Alan. Ayaw po nilang mailantad ang katotohanan. Di ba? Palibhasa ho kasi, di umano, mga nakatanggap din sila. Diyan pa lang po sa pagtanggap nila di umano ng mga mali-maleta. Tinatapakan na po tayo mga pobre niyan, mga kababayan. Hindi po nila naisip na habang tinanggap nila ang pera,
nagpapakasasa sila, nagpapakasarap sila, bumibili sila ng mga kung ano-anong properties, bumibili din sila ng mga chikadingding, na ang perang ginagamit po nila mula po sa buwis nating mga pobre. Di ba, mga kababayan? Yung mga senador, ibang senador dyan, hindi nga natin alam kung nagbabayad din ng mga buwis sa mga negosyo nila eh. Ha? Hindi ho tayo sigurado kung mga taxpayer yung mga yan. May mga negosyo ho yan. Oh. Baka ang nababawas lamang po na buwis sa kanila yung sweldo mula sa Senado. Oh. Pero yung mga negosyo nila, baka hindi po nila sinusunod po ang batas ng ating bansa na magbayad ng tamang buwis. Di po ba, mga kababayan? Marami dyan. Baka marami dyan sa kanila. Sa Senado, sa Kongreso, o sa Kamara. Ayan, sa House of Representatives. Ayan. Di ba? Maliwanag na, mga kababayan, na naduduwag na itong mama. O ito pa, huling basa. O, ang paghingi ng paumanhin ay dumating ilang araw matapos umani ng matinding reaksyon ang kanyang mga pahayag laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa mga nagsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Sa inilabas na pahayag ni Tulfo, lubos akong humihingi ng paumanhin. Lubos! Kulang na lang, lumod ka muna. Gawa kang video, Tulfo. Erwin, sige, para patawarin ka namin. Hindi ka namin pinatatawad sa ganitong simpleng paghingi ng kapatawaran lang. Dahil sinaktan mo kaming mga pobre doon sa sinabi mo na pag nagsagawa kayo ng Blue Ribbon Committee hearing kayo mga putang ina nyo, kapelyuhan ko kayo. Nasaktan kami doon. Bakit? Hindi lamang sila SP Alan Cayetano at kasamahan nila ang nasaktan doon. Kasama kami. Kasi gusto namin lumabas ang katotohanan. Lubos-lubos mo mukha mo. Gumawa ka ng video. Harap, dyan, video. Tapos lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Okay na sa amin. Basta yun na. Ito na napagtawanan tuloy kita. Ang sarap mong asarin. Tangin na. Lubos ako humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbibitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon of plenary hall. Ayan, mga kababayan. Aba, humingi ka ng tawad sa mga senador mula, sa mga kapwa mo lang senador? Paano naman kami? Kaya kami nag-iingay ngayon laban sa'yo kasi nasaktan mo rin kami. Di ba? Plastic yung paghingi niya ng kapatawaran, mga kababayan. Sa palagay ko lang, kaplastikan lang ho yan. Para matigil na po ang pambabasa kanya sa social media. Naku, hindi. Mas lalo pang lalala. Kaya ako sa'yo, para lubusan kang patawarin ng publiko, simple lang, yung totoo, yung sincero. Kung hindi mo kayang gawin na mag-isa ka sa kwarto mo, hihingi ka ng tawad sa pamamagitan ng video, i-upload mo sa sarili mong social media account, mismo sa Senado. May mga media, maraming media. Nandyan yung mga kasamahan mong mga senador. Huwag dito sa social media. Puta, yung hingi ka ng kapatawaran dyan sa Senado, tayo ka doon sa may mikropono. Lahat ng mikropono itutok mo sa bibig mo. Saka ka humingi ng tawad. Kahit wag ka nang lumuhod, humingi ka ng tawad sa publiko, sa session hall ng Senado. Yan, kahit ganyan na lang. Siguro mapapatawad ka namin. Pero yung ganito lang, nako po, wala yan eh. Di ba, mga kababayan? Hindi ko alam kung saan niya sinabi ito kung Facebook post na ba ito o meron itong video. No? Kung ganoon man, kung merong video, ay hindi pa rin po sapat. Binanggit niya yung mga kapwa niya senador, pero hindi niya po minention sa harap nakikita talaga. Dapat ganoon eh, yung mikropono, nandiyan sila Marcoleta, nandiyan sila Alan Peter Cayetano. Humingi siya ng tawad, pagkatapos na mag-speech doon sa mikropono, amoy bibig niya na rin. Dahil siya pinakamaingay dyan. Magkamayan, magyakapan sila. Yun ang tamang paghingi ng kapatawaran. Sincero yun. Pero sa isang media interview, media outlet na interview lang, o di kaya po sa isang social media, putang ina, respeto na lang ang tawag dyan. Hindi yan sincero. Sige, respetuhin na lang natin ang publiko. Ang mga kapwa ko senador, hingi ako ng tawad. Ganun lang, di ba? Respeto. Iba yung, meron ng respeto, meron pang yung malinis na motibo sa paghingi ng kapatawaran. Yung ganon, yung merong kakibat na pagmamahal sa kapwa. Di ba, mga kababayan? Yung ganon. Hindi yung, sorry na sa mga kasamahan ko, senador. Senador lang pati. Humingi ka ng tawad sa mga kapwa mo ng senador. Paano naman ang publiko? Kaya nga ang ingay ng publiko ngayon kasi nasaktan din doon sa mga sinabi mo Lahatin mo. Grabe ka naman. Sige, kung halimbawa pinatatawad ka na ng mga kapwa mo senador, paano ang publiko? Hindi ka pa namin pinatatawad. Kaya nga ang ingay pa namin Yun nga ang gawin mo. Doon sa plenaryo ng Senado, doon ka mag-ingay. Doon ka humingi ng tawad. Okay? Siguro matatanggap namin yan. Gawin mo. Total, naduwag ka na rin lang naman. Nasaktan ka sa mga banat sa'yo. Sa social media. Mga kababayan, may interview nga pala. Ito, may video ipapanood ko sa inyo.
Nasaktan na siya eh. Ginamit niya pa yung staff niya, kuno. Ang staff niya daw ang nakapansin na puro silang magkapatid na tulpo lang ang binabanatan sa social media. Ginamit niya yung staff niya. Staff mo mukha mo. Ikaw ang nakapansin yan. Kaya ka kayo nagpatay ng comment section eh. Ikaw ang nakapansin. Ginamit ko pa yung staff mo eh. Yan ka na naman eh. Tandaan nyo, ganyang klaseng politiko mga kababayan. Pangkanto ang ugali. Tayo, talagang pangkanto ugali natin. Hindi naman tayo politiko. Kaya natin siya ngayon binabanatan, inaasar. Sir, huwag kayo mapipikon ha. Huwag kayo magagalit ha. Karapatan namin to. Nasaktan mo rin kami doon sa sinabi mo. Kung nasasaktan ka sa amin, tanggapin mo. Hayaan mo isang araw, matitigil din kami. Hayaan mo lang ilabas lang namin yung mga hinanakit namin sa'yo. O tulad itong video na ito, mga kababayan. No? Panoorin po natin. Nagpaliwanag na siya. Pero, meron pa rin halong pagyayabang. Kayo na lang po humusga. Kasi para sa akin, pagyayabang itong sinabi niya dito eh. Mga kababayan eh. Tungkol po ito sa darating na halalan sa 2028. O ito na, panoorin po natin. Napansin ng aking chief of staff. Kasi parang kayo lang ni Sen. Rafi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin, sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, doon sa supporter po ni Sara, ni Madam Sara Duterte, wala po kami interest. Okay na po kami dito sa Senado. Pansinin mo rin sa social media. Sa ilang mga channel po, nakalagay po doon. Kami ang binabanatan nyo. Hindi lang naman po kami nagsasalita. Kami binabanatan, kami magkapatid. Bakit po? Because may lumabas na mga survey na yan, na kami ang pantapak. Hindi na natutus na ho kami. Please lang ho, wala ho kami plano na tumakbo. Unahin nyo muna yung mga gusto ko dyan, yung mga nagpresenta na. Sandali, klaruin natin to ha. Sir Erwin Tulfo, hindi po kayo binabanatan ng mga Pilipino dahil sa kayo ang pantapat kay Inday Sara sa 2028, ha? Mahiya ka naman, sir. Ha? Anong sinasabi mo? Na kayo ang pantapat kay Inday Sara sa 2028? Aba, first time ka pa nga ng senador eh. Alintik mo, mga rap. Hayop ka rin, ano? Ang kapal din ng apog mo, sir. Ang tangin na gabi ka, sir. Bilib na ako sa'yo. Saludo ako sa'yo, sir. Sa kapal ng apog mo. Ano sinasabi mo? Natatakot lang ang publiko na lumalabas sa ratings eh, matataas kayo at kayo maaaring pagtapat. O yung kapatid mo na lang, wag na lang ikaw. Wag lang ikaw. Diyos ko naman. Kahit pagsagawa tayo ngayon ng survey, ang layo ng kapatid mo, sumunod kay Inday Sara, si Leni Robredo. Yan, aminado ako dyan. Kasi may mga survey na lumabas. Inday Sara ay nasa mga 38% yata yun sa survey ha. Tapos si Leni nasa 25%. Sumunod pa yung kapatid mo, ang layo oy. 10% lang. Ano sinasabi mong kayo? Nangasal ka ba ulit? O asarin ka na namin ulit. Ha? Nangasal ka ulit sa amin dito sa sinabi mo? Ala, hindi ka na naman namin tatantanan. Ito na naman gagawin namin issue. Matutuloy talaga yung pagluhod mo sa kwarto mo. Hingi ka ng tawad sa publiko. Ayusin mo sinasabi mo. Diyan pa lang sa mga ginagawa ninyo pagpigil, pagharang sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano. Galit na publiko eh. Tapos, kayo magiging pantapat ni Inday Sara sa 2028? Matindi ka rin mga harap, sir. Ang kapal. Paka-assuming mo naman. Imbis na mainis ako, natawa ko sinabi mo eh. Diyos ko pa. Tulpo pa more. Tulpo pa nga. Anak ng yawa, oo. Pero hindi ko naman binoto yan, mga kababayan, okay lang. Kahit yung mismong kapatid ninyo eh. Di ba mga kababayan? Kapatid ninyo. Na si Ben Tulfo. Binabanatan ka. Erwin Tulfo. Hindi lang kaming mga hindi kilalang tao. Mismong kapatid mo, kilala yan eh. Ben Tulfo yan eh. Binabanatan kayo. Tapos sasabihin mo, sinabi mo, ay, napansin ng staff ko, sir, parang kayo yata ang laging binabanatan. Staff mo. Staff, ikaw mismo, nag-off ka ng notification, nag-off ka ng comment section, nahiya ka na, nasaktan ka na. Buti pa kaming mga simpleng vlogger lang. Napakaraming bash amin. Hindi naman namin sayaan mo sila dyan. Mamatay sila dyan. Ito, manat na kapatid niya, mga kababayan na si Ben Tulfo. Sa dalawa talaga. Binanatan yung dalawang Tulfo na nasa Senado. Ito, sabi ni Ben, basahin ko lang ha. Blind item ni Bitag. Ayan o. Meron ba kayong ganito sa pamilya nyo? Naku po, grabe ha. Talagang pamilyahan na ang dito, nababanggit, mga kababayan. Nagmamagaling. Naku ha, nagmamagaling. Hindi ka pala magaling eh. Boplax ka pala eh. Nagmamagaling daw kayo. Naku po. Nagmamarunong. Naku po, hindi marunong. Ano ko? Utol mo, binabanatan ka. Bindalo.
Oh, lalaking marites. Ako po, marites. Ako, grabe naman. Kaya ako makita ko, utol ko, ginaganyan ko, sampalin ko yan. Pinapahiya ka sa social media ng utol mo. Senador ka. Ay, suntukan yan. Banatan mo. Erwin Tulfo, banatan mo si Ben Tulfo. Binabanatan ka na. Tulfo versus Tulfo na to, mga kababayan. Oh. Lalaking marites. Chismosong kuyang. Ako po. Lalaking marites. Si Erwin Tulfo siguro ang ibig sabihin ni Ben Tulfo dito, mga kababayan. Chismosong kuyang. O si Rapi. Kulang to, Ben Tulfo. Kulang. Dagdagan mo itong marites na lalaki ni Erwin at saka chismosong kuyang ni Rapi. Lagyan mo ng Robos King. Lagyan nyo ng Robos King. Rhetoric. Tuloy. In denial syndrome. Aray ko. Grabe naman ang banat itong kapatid mo, Erwin Tulfo. Grabe ang banat ng kapatid mo na si Ben Tulfo. Nako, sutukan to. Nangangamoy dugo. Siyempre, pag sutukan, may dugo yan dito eh. Papatakot. Namo sila mong Tulfo. Nung binugbog ni Raymart, dugo-dugo. Bukol-bukol. Di ba? Tumatandang pa orong. Ako, ginuko. Kasama dito si yung Ramon. Yan, kasama. Okay, tatlo pala. Binabanatan yung kapatid yung si Ben. Mga matalik na kaibigan na noon, kontra mortal niya ngayon. Lahat ng kanyang dinidikitan, giba, para siyang anay. Kilala niyo siya? Medyo mag-iisip ka talaga ng malalim dito sa post niya, mga kababayan. Pero dito ho tayo sa comment section, may nag-comment ho kasi babae, yan nakikita niyo naman siguro. Tapos, ang sabi nitong nag-comment ng babae, kuya mo ba sila? Ayan, kuya mo ba sila? Nagtanong sabay tawa. Ngayon, ito po, nag-reply po si Ben Bitag Tulfo, mga kababayan. Ito yung reply, na-mention po yung babae, yung pangalan yung nag-comment. You got it. You got it kaagad. Sinalubong ng gano'n. You got it. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang Tulfo. Dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol. Ipabitag nyo. Ang inang yan, mga kababayan. Ang ganda ng banat niya rito. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at Kumag na mag-utol. Ipabitag nyo. Ipapabitag namin, sir. Punta kami dyan. Siguro mga Martes. Punta kami dyan sa studio nyo, sa estasyon ninyo. Ipapabitag talaga namin. Gusto namin ma-interview ninyo yung sarili ninyong kapatid. Para masaya ba? Di ba, mga kababayan? Umaangas na po itong kapatid mo, sir. Buti pa, ikaw na lang sana tumakbo ng senador. Instead na itong dalawang kapatid mo na ito, tawag nito, napakaangas, napakayayabang dyan sa Senado. Kala mo kung sino mga hari ang puta. Kala mo sino magagaling, matatalino, anak ng yawa. Di ba? Sana ikaw na lang nanalo. Sana ito, hindi na ito manalo sa susunod na eleksyon, klaro yan. Sana manalo ka. Patunayan mo sa amin na mayroong Tulfo na matino. Na hindi lahat ng Tulfo, sanggano ang ugali. Totoo. Totoong public servant. Patunayan mo sa amin, Ben Tulfo. Pagka tumakbo ka sa susunod na halalan, kahit na Tulfo ka, kahit na nadadrag ang pangalan mo, dahil dito sa dalawa mong kapatid na nagpipiling hari sa Senado, nadadrag naman talaga ikaw ngayon Nadadamay ka ngayon sa dalawang kapatid mo Susuportahan kita, sir. Patunayan mo lang sa amin na mayroong Tulfong matino. Totoong public servant. At malayong-malayo dito sa dalawang mong kapatid. Total, hindi naman nanalo to. Hindi naman nanalo to. Matatalo na itong dalawang utol mo to. Sigurado yan. So, maaalis ng Tulfo sa Senado. Ikaw na uusbong, nag-iisa ka na lang. Patunayan mo sa amin na magaling ka na Tulfo. Huwag mo gayahin yung mga utol mo. Nakapayari ka dyan. Matutulad ka sa mga utol mo. Baka mapuno ka rin ng bash. Ngayon pa lang, gawa ka na mabuti sa kapwa mo. Yung mga hindi nagawa ng utol mo, nung media pa sila, gawin mo. Tulong sa kapwa. Simpleng mga pagtulong-tulong lang. Malaking bagay na yan. Suportahan kita, sir. Tuloy-tuloy mo lang yung banat mo sa dalawa. Huwag mo tanang-tanan. Hanggang 2028, banatan mo ng banatan itong dalawang utol mo. Siguro naman, hindi ka naman nabubuhay sa kanilang dalawa. Hindi naman siguro nalalamnan ang sikmura mo na mula sa maleta. Di ba, mga kababayan? Wala kang dapat ikahiya at ikatakot sa mga kapatid mo. Kung lumalaban ka ng tama, sila hindi, gawin mo, nasa tama ka, nakikita ng tao yan. Banatan mo hanggang 2028, sigurado mananalo kang senador. Talo yung mga kapatid mo. Maniwala ka sa akin, sir. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. Kaya si Hudang, meron silang ginawang, tama ko, gawan mo ng twist na istorya, yung literal na ikaw na yung kritiko ng mga kapatid mo. Yung ganong datingan. Di ba, mga kababayan? Banatan mo. Lalo ka namin magugustuhan, susuportahan ka pa namin bakit pag tumakbo ka. Okay, kasundo tayo dyan, sir. Okay na tayo dyan. Sige. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Ako, ang mga Muslim brothers, mga kababayan, mapupuno ho bukas ng mga Muslim
ang Senado. Oh, protekta at suporta para kay Senator Robin Padilla. Ito ho, panoorin natin itong video mga kababayan, pero basahin ko lang po muna itong mga caption nila. No, mula po ito sa Protect Senator Padilla Movement. Oh, Kashim Candido, ayan, pagtitipon at pagpaplano para sa gagawing motorcade, presscon at rally sa Senado bukas, mga kababayan. 1 oras pa lamang po nakakalipas mula po nakita ko po itong post na ito. O, meron pa isa. Community leader commits to support the Protect Senator Padilla Movement. Oh, Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite, Muslim Tribal Free Organization, Muslim Christian Federation for Peace and Prosperity, mga kababayan. Suporta po ito kay Senator Robin Padilla. Nako, wala lang. Napanako lang ako. Nako, wala naman ako mo sinabi. Basta, punta lang po tayo bukas sa Senado. Suportahan lang po natin si Senator Robin Padilla. Kasi Muslim ako eh. Na doon pupunta po yung aking mga kapatid na Muslim. So, suporta kay Senator Robin Padilla. Suporta ha. Baka masamain ninyo pagka-intindi kayong mga taga Malacanang. Suporta kay Robin na hindi maghahanap ng gulo. Ano sabi doon? Oh, para sa kapayapaan din nito. Ito, laruin natin to ha. Oh, ayan oh. Muslim Tribal Free Organization, Muslim Christian Federation for Peace and Prosperity. O yan ha. O ito na po yung video mga kababayan, panoorin na po natin. Kung ay address sa buong Pilipinas. Ang mga Muslim po ay hindi lang po tayo na nakinilo sa isya. Dito lang po tayo mag-uumpisa. Ito ay panawagan sa buong Pilipinas na ang ating kapatid ay dumaranas ngayon na kahit sa isang Muslim, kahit sa isang Muslim na naninibigan o sumusuporta sa mga usapin ng mga Muslim sa buong Pilipinas. Hindi lang po ang kanyang ginawang batas ay para sa isya. Kita-kita na lang po bukas mga kababayan sa Senado ha. Mga kapatid kong Muslim, ang gagawin po natin bukas para po sa peace and prosperity. Kaya na, hindi po tayo maghahanap ng gulo. Hindi naman talaga hilig nating mga Muslim ang kaguluhan eh. Kasi nariyan po sa atin ang salitang salam. Kapayapaan. Kaya kapayapaan lamang po. No, mga kapatid nating Muslim. Magtipon-tipon na po tayo. Peace and prosperity po ito. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.